dito, panawagan ng Vice President, Right po. walang katulad po yan sa isang bus. Ang bus po, ginawa, isa lang ang manibela, hindi tatlo, hindi dalawa, hindi apat. Kasi, mabangga, magkakadisgrasya pagka maraming ano, dapat po talaga, isa lang ang tibon, isa lang ang nagpili. Pagkawa, tama po yung sinabi ninyo, hindi tayo nananawagan ng ibang ng gobyerno, nandiyan ang gobyerno, nandiyan na yung struktura, nandiyan na yung mga batas. Ang ating pong pinapanawagan, ang ating pinapanawagan ng mga nanugulo na walang biyak. The riding community all over the Philippines. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga minamahal po nating mga media, vloggers, of course GMA, thank you po, nandito po kayo. Siguro po ang muling panawagan po namin for this second time around po, Madam VP, sana po samahan po ninyo kami, huwag po kayong magkaroon po ng agam-agam. Marahil siguro may mga nagsasabi po sa inyo na mga hindi po magaganda, na nagkakamali po yun. Pag lumabas po kayo, unang-una po, 100% po ng aking pamilya at organisasyon. Sasama po. Ayun. Yun! Pero andito rin po, kasama ko po to, si Captain Musang. Commander Musang po. And SFGM po yan, in behalf of Colonel Yu. Ayan po. So, tahimik lang po kami lahat, pero in behalf po, lahat po, ang DGRP, DRS, DRT, Philippines. Sobrang rampant na po kasi, lahat po, criminality, of course, corruption, tuloy-tuloy po yan. Hindi lang po dito sa sinabi yan. Bawat sangay po ng mga departamento po ng ating ahensyang gobyerno, may corruption po yan. So yun lang po, Madam Vice President. Nananawagan po kami muli sa inyo. Thank you. Thank you. At bilang pagsimula ng ating media forum, may iba pa tayong issue na tatalakayin sa pagsarado po pansamantala sa aming pahayag tungkol sa panawagan namin kay Vice President Sara Duterte. May mga political advisors po na nagsasabi kay Vice President Sara Duterte na paano daw pag lumabas si Vice President sa lansangan at walang sasama. Yan po ang pinakaduwag na pananaw. Yan po ang pinakamalaking pag-underestimate sa taong bayan. Yes. Sapagkat kung ikaw ay leader, hindi ka mag-aalangan na magtiwala sa taong bayan. When you believe on something that is correct, stand on truth, and you're calling for justice, ang paggawa ng tama ay hindi nabibilang at nasusukat sa numero ng tao na sumasama, kundi sa pagyakap ng mga mamamayan kung totoo hindi ang iyong pinapaninindigan. In fact, that's giving false advice. Because on the contrary po, makikita mo naman sa survey, ang taas-taas ni Vice President. Consistent. Bakit mo bulabugin at i-confuse yung issue? Kung sino man itong advisor na ito. Unang-una, sa survey pa lang, ang taong bayan ay supporter ni Vice President. Correct. Yes. Consistent. Pero sa kadami ng mga grupo all over the country, and even here just in Metro Manila, iba-ibang grupo. At mayroon pang isang malaking grupo na hindi political, pero nag-aabang lang. Yes, nakabantay. Yes. Nakabantay lang. Milyon-milyon po ang membro nito. At kayang mag-deliver ng pwersa. Naghihintay lang sa kanya. In fact, kausap ko mismo yung isa sa pinakamataas. At sabi niya, hindi naman kami pwedeng kami lang. In fact, kausap na namin si BP at sinabi na namin sa kanya Yun. na kausapin mo na ang sambayanan kasi Yes. nandyan lang kami sa likod. Alam nyo na ang ibig sabihin. Ako, galing sa bibig ito ng pinakamataas na tao doon Sa grupo. sa grupo na yung napakalaki na grupo. Yes. So, walang saysay yung sinasabi nitong sino yung advisor na yan na baka daw pupunta si BP at walang Walang tao. sasama. Walang tao. Baka sobra-sobra ang tao hindi magkasya sa buong EDSA. Correct.
Teka, wag yung bigyan ng false information ang ating Vice President. Correct. I agree. Thank you, Congressman Jing. May dadagdag si Attorney Maniluna ng Lawyers for Good Governance. And then open forum na po tayo at magsalo-salo tayo mamaya sa simpleng pagtitipon na ito. Go ahead, Attorney. Just to support further the theory and the explanation of former Congressman Jing Paras. I've attended 2 rallies of this big non-political group. Ang average na assemble nila ay umabot ng 2.5 million. Hindi pa lahat tinawag yun. Just a warm-up, so to speak. I was there in 2 occasions. What more, kung tatawagin na ang full force nila to express yung kanilang sama ng loob sa gobyerno dahil 2 beses sila nanawagan for good governance and for transparency and justice and accountability. Sinunod ba? Wala. 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 Ang nangyari, cover up, grand cover up. Cover up pa. So, yung mga nag-advise ng gano'n, you should review itong mga pangyayari, the political events prior to itong nangyari ngayon at makikita mo na because of the intensification of the efforts and lumabas na lalo yung mga kabulustugan, siguro 10 million will be a small crowd. Tama. Di ba? All over the country. So, hinay-hinay lang po tayo. But sa aking grupo pala, meron kaming pinag-usapan with former Quezon City Councilor and my good friend Attorney Ariel Inton a few weeks ago that we will form a group, a lawyers group to be known as Lawyers for Good Governance, Maganda. to help our people fight this grand, massive corruption and plunder of our economy and treasury. Ayun. Para tumulong tayo sa mga institusyon na humina na nag-contribute dito sa failed state status na sinasabi natin. Kaya gusto natin isalba ito. And we will contribute Ayun. to good governance and to advise so that we will follow the law. We are not here to destroy government. We are here to put government in the right track. Correct. Dahil lumilihis na po siya sa kanyang tungkulin sa mamamayan. Maraming salamat po. Ako i-open up natin sa open forum na media question and this will become a public people's forum na. Unang question po. Yes, Brother Rod. Una, thank you very much for making it clear na you're not after a revolution violence. You're for peaceful. Yes. Okay. Go ahead po, identify yourself please, sir. Kasama po yan. Magandang umaga po sa inyo. Ako po ay hindi tatanong. Bibigyan lang ako ng konting dagdag. Kasi briefly lang, sir, please. Briefly lang. Opo. Dahil lahat naman kayo, maganda yung mga sinabi ninyo. Tama po yung panawagan na By the way, sir, anong grupo kayo? ako na po, ako po kasi sumasama lang sa Ordinary citizen. Okay, sige. Tama Sa sa mga mga paliwanag ninyo, panawagan ko Vice President, Go ahead po. walang katulad po yan sa isang bus. Ang bus po, ginawa, isa lang ang manibela, hindi 3, hindi 2, hindi 4. Kasi, babangga, magkamadidisgrasya pagka maraming dapat po talaga, isa lang ang tibon, isa lang ang nagliliit. Kapatawa, tama po rin yung sinabi ninyo, hindi tayo nananawagan na ibagsak ang gobyerno, nandiyan na ang gobyerno, nandiyan na yung struktura, nandiyan na yung mga batas. Ang ating pong pinapanawagan, ang ating nilalabanan yung mga namumuno na walang hiya. At hindi rin natin hinihiling kay Vice President na siya ay manawagan at sabihin sa taong bayan, kagaya ng sinabi ni Senator Amy, na yung kanyang kapatid ay drug addict. Wala po tayong hinihiling na gano'n kay Vice President. Kundi samahan lang niya tayo. Siya yung magiging unifying factor. Salamat po. Maraming salamat, sir. At yan po ay boses ng ordinaryong mga mamamayan and we appreciate that. Okay? Magbigay po tayo ng unang buwelo ng mga pagtatanong. From this side, please, para mas mahaba yung aming paliwanag at we can cover other issues. Sige po, brother. Question. Tanong lang sa
Kung magkakaroon po ba ng malawakang kilos protesta ang INC, yung grupo po ba ng kapilan ng mamayang Pilipino ay handang makisa? Congressman Jing. Well, unang-una, itong panawagan namin, this is